Standards at pagiging best para sa sarili mo. 'Di ba dito sa buhay, sa game of life, survival lang 'to. So, gagawin mo talaga yung best para sa ikakabuti mo. Hindi naman 'to about sa pagko-compete sa ibang tao na ikaw magaling. Well, part na rin naman talaga 'yun kasi nga 'di ba, dito sa survival na buhay, competition din talaga 'to. Pero magse-set ka talaga ng standards para maging best ka sa sarili mo. Kasi nga pag best ka sa sarili mo, yung point of view mo is gagawin mo talaga yung lahat-lahat ng gusto ng best para sa sarili mo. Kasi ikaw rin makikinabang eh. Yun kasi yung main reason kaya ka magpapakagaling o yung tinatawag nating greatness, 'di ba? Kaya ka papakagaling dahil para ikaw rin talaga mag-benefit. So ito yan, ang consistency, habits, standards at greatness ay magkakaugnay. Hindi sila magkakahiwalay na konsepto, parang chain sila. Ang bawat isa ang nagpapatibay sa susunod. So standards ang pundasyon. Ang standards ay ang minimum na kalidad na tinatanggap mo sa sarili mo. Kasi nga, nagsiset ka niyan para sa sarili mo, 'di ba? Tapos susundin mo na lang talaga 'yan. So halimbawa, hindi ako papasok ng late. Hindi ako magpapapost ng low quality content. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang workout. So yan nga yun, 'di ba? Kasi yan yung sinet mo para sa sarili mo. Ayaw mo mag-settle ng less kasi yan nga yung standards mo. May kaugnayan na rin talaga yung self-respect diyan, 'di ba? Kapag nirerespeto mo yung sarili mo, kapag nakaset mo na, gagawin mo talaga. Kasi pag hindi mo ginawa, parang binebetray mo sa sarili mo. Actually, parang you versus you lang din talaga to eh. Kalaban mo lang talaga sarili mo eh. Kapag mababa ang standards mo, kahit anong motivation ang dumating, babalik ka rin sa dati. May kasabihan, hindi ka umaangat sa level ng goals mo. Bumabalik ka sa level ng standards mo. O kasi yung standards, ano yun eh, base pa rin talaga yun sa single formula na sinasabi ko eh, kung gaano mo kamahal sarili mo. Kasi dun talaga manggagaling yung standards, di ba? Sa self-love or tinatawag ko unconditional love. Di ba? Kasi nga yung self na yun is si God, di ba? Ikaw. Siya yung consciousness of your being na kumokontrol sa nakaka-observe ng mind mo, yung mga iniisip mo, emotions mo, katawan mo. So siya yung hindi siya nag-exist, 'di ba? Non-physical. Pure awareness. May kasabihan, hindi ka umangat sa level ng goals mo, bumabalik ka sa level na standards mo. Pwede mong gustong maging milyonaryo, fit o successful creator. Pero kung ang standards mo ay okay lang kahit tamad ngayon, doon ka babalik. O kasi nga, 'di ba sa law of assumption, identity nga first eh. So, yung identity kasi is yan talaga yung sinet mo sa sarili mo, yung kagustuhan ng kalooban mo, 'di ba? So, kung hindi ka nagse-set ng standards para sa sarili mo, well, babalik ka talaga sa standards na nakaset sa sarili mo, 'di ba? Either high man yan or low. Habits ang physical expression ng standards. Ang standards ay nasa isip, ang habits ang ebidensya. Actually, yung standards, mag-uumpisa yan sa kalooban, di ba? Self-realization. Kasi hindi ka makakapag-set ng standards kung hindi mo alam yung makakabuti sa'yo. Pwede ka mag-set kung yung old version, yung tinatangay ka lang ng external, di ba? External stimulus. Wala ka pang, yan yung tinatawag nilang tulog, hindi ka pa self-realize or hindi ka pa self-aware. So, kapag ganyan, wala ka ganong standards niyan. Ang standards mo lang talaga niyan basta matangay ka lang talaga ng external stimulus. Basically, na-impluwensyahan ka ng external. Kasi, magkakaroon ka lang talaga ng standards pagka self-aware ka. Kasi ikaw magse-set niyan sa sarili mo, di ba? Eh, pagkatulog ka, wala ka ganong standards niyan eh. Wala ka kasi tinatangay ka lang talaga ng external stimulus. Na-impluwensyahan ka externally. Yan yung madali ka ma uto
'di ba, ma-manipulate ng social media, ng mga tao sa paligid mo, ng pera or kung ano pa man, 'di ba? Habits ang physical expression ng standards. Ang habits ang ebidensya. Kung sinasabi mong priority mong health mo pero hindi ka nag-ehersisyo, ang tunay mong standard ay hindi health. Kung gusto mo maging successful affiliate pero isang video lang kada linggo ang ginagawa mo, yun ang tunay mong standards. Oo, kasi hindi ka makakapagsinungaling talaga sa habits mo. Yan talaga yung totoo eh. Kasi yan yung dinidikta ng kalooban mo eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi, malalaman mo yung character or personality ng tao base sa ginagawa niya. Kahit walang nakatingin na iba, 'di ba? Yung talagang consistently na ginagawa niya. Doon mo malalaman ang totoong siya kasi nga yun yung habits niya, 'di ba? Yung habits mahirap baguhin yan eh. Kailangan may internal shifting talaga. May self-realization talaga na na-realize niya na may mali sa habits niya kung bakit ganun nangyayari sa buhay niya ng paulit-ulit. Ito, hindi mahalaga ang sinasabi mo, mas mahalaga ang paulit-ulit. O yan na nga, 'di ba? Yan na nga sinasabi natin eh. Mas mahalaga ang paulit-ulit mong ginagawa. O para sa nakakaalam, hindi scripted tong paggagawa ko ng video. Sinesearch ko siya sa chat, tapos binabasa ko na siya impromptu. So kaya magtataka kayo na parang nabibigla rin ako sa sinasabi niya. So consistency, a multiplier. Hindi greatness ang ginagawa mo minsan. Greatness ang ginagawa mo ng paulit-ulit. Kasi hindi naman talaga mahalaga yung drastic win or change. Ang mahalaga talaga yung small steps na ginagawa mo, regardless may nakatingin or wala. Kasi dun talaga matitest talaga yung true character mo at totoong habits mo or identity mo sa ginagawa mo everyday. Kasi nga yung kung ano yung ginagawa mo, yun talaga yung identity mo. Habits mo talaga ang true identity. 'Di ba? Yung kaya nga everything you do counts. Sa everyday yan ah. Kaya nga pag nalaman mo na yung ganito na predictable pala maging successful na tao financially, consistency lang gagawin mo. Pero syempre, ang iisipin mo yung trabaho or opportunity na magbibigay sa'yo ng malaking money. 'Di ba sinasabi ko nga sa inyo, kapag nagkahera ka dyan, employee, or basta paycheck to paycheck, 20K a month, kahit 60 years ka pa magtrabaho dyan, hindi lalaki yung sweldo mo talaga ng hindi ka magkakamilyon actually. Hindi ka makakahawak ng million sa buong buhay mo. Kahit may empleo ka ng paycheck to paycheck. So, ito greatness ang ginagawa mo ng paulit-ulit. Isipin mo ang compound interest. 1% improvement araw-araw. Kasi may compounding effect yan. Magiging best ka. Gagaling ka talaga. Tapos tataas ng tataas. Ang malupit dito, kasi nga ganito, 'di ba? Ginagawa ko nga yun sa affiliate video ko, 'di ba? Mapapansin nyo, 'di ba, parang palupit na ng palupit yung mga hook, tapos yung basta yung yung mga scene by scene. Kasi nga kapag nag-set ka ng standards, tapos ginagawa mo siya everyday, gumagaling ka talaga. Tapos dati nahihirapan ka gumawa ng video ng ganun, tapos biglang kada gawa mo everyday, nagiging easy na lang siya. At ang malupit, tataas yung standards mo. 'Di ba? Kunwari, ito, yung best na ginawa ko ngayon, itong video na to. Sa next na masusurpass mo na yung best of best mo kasi nga tataas talaga standards mo. Kaya nga ganun 'yan eh. Yung consistency, parang naghahanap ka na ng challenge. Alam mo yung mga tao talaga na naging greatness, 'di ba, naghahanap sila parati ng challenge kasi nga sa paulit-ulit nilang ginagawa yung best everyday.
As in, nakaka-bored na siya kasi wala na siyang challenge. Yun talaga yun, 'di ba? Pagka nag-set ka. Pero yung ibang tao, yung hindi pa nag-try ng consistency or habits na ganon, gawin yung best sa lahat ng gagawin. Bago sa kanila to, hindi nila magigets tong ganito na tataas talaga standards mo. Tapos pagka naging best ka dun, mawawalan ka na ng challenge. Sa unang linggo, halos walang pagbabago. Sa unang buwan, maliit pa rin. Pagkatapos na isang taon, napakalaki na. Ganito rin ang skills. Ganito rin ang katawan. Napapansin mo yan, di ba? Hindi ka naman lalaki, hindi ka naman magkakamasil na malaki kapag nag-push up ka lang ng isang beses dyan, tapos mistop ka na. Or businessman, hindi ka naman magiging milyonaryo sa isang pagbebenta lang ng produkto sa isang araw at nag-stop ka na. Diba? Paulit-ulit mong gagawin yan. Compounding effect. Actually, sa perception ko, hindi mahalaga yung bigger wins na nakikita yung end result. Para sa akin, mas importante yung everyday talaga. Kasi present nga lang importante, di ba? So, nakikita ng mga tao, mga superficial na mata, yaman na niya. Well, hindi mo nakikita kung anong hardship ginawa niya, di ba? Consistency yan through habits. Hindi ko na nga sinasabi discipline kasi pag habits, identity na yan, di ba? Discipline kasi parang balat kayo lang yan eh. Pero for the sake of formality, di ba? Sabihin na natin discipline. Ganito rin ang content creation. Consistency ang dahilan kung bakit ang ordinaryong tao ay nagiging extraordinary. Hindi ka na nga rin maniniwala sa talent sa totoo lang eh. Hindi ako naniniwala sa talent. Sure, may genetic factor, 'di ba? May genetic superiority. Kasi, 'di ba, yung hindi ka sakitin, healthy ka, big bones ka, yung mga ganyan. Pero, even playing field kung creativity lang pag-uusapan. Kasi nga, nadadaan yan sa consistency. Magiging master ka talaga, lalo na pagka gusto mo. Actually, mas advisable talaga yung gusto mo. Kasi pagka gusto mo, tapos sabay napipilitan ka lang, ang mangyayari niyan, hindi ka gagaling. Paulit-ulit. Di ba nga may kasabihan na doing the same things all the time and expecting different result. 'Di ba yun yung sinasabi, 'di ba? Tawag doon is stupidity, 'di ba? Yun yung sinasabi nila. Pero may ganun din sa hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka gagaling at hindi ka mag-i-improve. Greatness ay resulta, hindi goal. Maraming taong gusto maging great, pero kakaunti ang gustong gawin ng boring na proseso. Gusto ko rin alam mo, gusto ko maging great talaga. Alam mo yung, 'di ba, gumagawa nga ako ng book, 'di ba? Tapos nakaka-proud lang siya. Alam mo yung tipong self-fulfilled ka dahil may nagawa kang 4 na libro. Tapos kung i-compare ko yung book ko sa iba, alam ko pag mamayabang to kung titingnan nyo, di ba? Pero, parang mas maganda yung libro ko talaga dyan eh. Tingin ko yung book ko talaga basta parang mas maganda. Pati yung book ko na, digital product selling. Malupit din yun, promise. Di ba yung iba nagbebenta lang ng affiliate book? Yung sa akin kasi, blueprint yun eh. As in, sakop noon lahat. Pati content creation, marketing, consistency din ng pagpo-post mo. Nandun din sa book na yun. Napakalupit talaga nun. Syempre, sino ba gumawa nun? Di ba? Yung malupit, di ba? Na nagsishare ng info neto. Ito ay paggising kahit walang motivation. Pag-aaral kahit pagod. Pag-upload kahit mababang views. Pag-workout kahit walang kasamang mag-gym. Ang greatness ay maraming ordinaryong araw na pinagsasama. Kaya nga importante talaga yan yung ginagawa mo everyday. Lagi mong i-aas yung self mo. Sabi, kung ako content creator, ito ba yung gagawin ng content creator? Hihilata lang. Ito ba yung gagawin ng content creator na hindi nagre-research para sa mga sinishare niyang info or videos dyan or affiliate products, di ba?
Siyempre aaralin mo 'yan, hindi yung puputak-putak ka lang diyan na hindi mo alam yung ginagawa mo, 'di ba? So excuses ay bahagi ng identity. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang excuse ay hindi simpleng dahilan. Ito ay statement tungkol sa identity mo. Kapag lagi mo sinasabi wala akong oras, ang tunay na identity ay ako ang taong hindi marunong mag-prioritize. O yung yung mga complainer. Minsan nagiging ganito rin ako eh. Lalo na dito sa bahay. Kasi nga, mayroong mga external factor na hindi mo talaga makontrol eh. Pero inisip ko, bayaan na nga lang. Yung makokontrol mo na lang talaga. Kapag sinabi mong pagod ako, identity ako ang taong kontrolado ng emotions. O totoo to, na-override mo yung pagod sa totoo lang. Pwede mo i-refrain sa utak mo. Kasi yung pagod, ano yan eh, kuwari, nakakain ka, 'di ba? Nakakain ka na tas nabusog ka. Syempre, yung oxygen bababa sa ano mo, sa sikmura mo para i-digest yun. So, less ang oxygen mo sa brain, naantukin ka. Pero pwede mo siya i-reframe, labanan. May ginagawa ako dyan eh. Pinipisil ko yung tenga ko, kinukurot ko yung earlobes ko. Siyempre, magiinit yan, magigising ka, 'di ba? Tapos, or i-reframe mo sa utak mo, ay hindi ako pagod, hindi pa ako tapos. Yung parang ganun. Na nag-i-start pa lang ako sa energy ko. Yung parang ganun, reframing sa utak. Kapag sinabi mong bukas na lang, identity ako ang taong hindi tumutupad sa sarili kong sarili. Ito, isa to. Alam mo, pag mata standards mo, nakaka-guilty to sa sarili. Ako ang taong hindi tumutupad sa sarili kong salita. Kasi parang mas mabigat to sa totoo kaysa magsinungaling sa ibang tao eh. Para sa akin hindi ako nagigilty magsinungaling sa ibang tao. Pero hindi naman ako gano'n nagsisinungaling. Pero ito, mas nakakainis to, lalo na pagka nag-set ka talaga ng standards tapos di mo natupad. Mainis ka talaga dito eh, di ba? Kasi self-betrayal yan eh. Ang bawat excuse ay boto para sa identity na binubuo mo. Oo, kasi nga, 'di ba? Kapag nag-excuse ka, yun na yung magiging identity. Actually, the fact nga na naisip mo mag-excuse, parang papunta ka na talaga dun eh. Yung tao talagang walang isang salita, just puro reklamo na lang, 'di ba? Or tinatangay na lang ng emosyon, ng sitwasyon or etc. So, every action is a vote. Bawat kilos ay parang boto. Nagwo-workout ka, isang boto para maging healthy. Well, isipin mo, healthy ka na tao kaya ka nagwo-workout. Diba, law of assumption nga. Nagbasa ka, isang boto para maging learner. Well, learner ka kaya magbasa ka, diba? Nag-post ka sa TikTok, isang boto para maging successful creator. Hindi kailangan perfect, mas mahalaga ang dami ng boto. Kapag milyon na ang boto na tamang identity, iyon na ang nagiging automatic mong pagkatao. O kasi, 'di ba? Yung subconscious kasi, hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. Naniniwala siya sa consistency, yung lagi mong ginagawa. Kaya nga mapansin mo, 'di ba? Pataas na ng, 'di ba yung mga nagji-gym, yung mga nagte-training diyan, nagbubuhat lang sila ng magaan sa una. Sabay biglang tumaas na yung standard nila, nagagaan na sila kasi wala nang challenge. So, from 5 kg, aakyat na yan sa 10 kg. Kasi yung 10 kg, 15 kg, yung mga ganyan, 'di ba? Yun. Kasi nawawalan ka na ng challenge. So, mas nagiging malakas ka, 'di ba? Tapos mas nagiging disiplinado ka. Excellence versus average. Average people naghihintay ng motivation, naghahanap ng shortcut. Ito, ang daming ganito. Guilty rin ako dito dati, yung shortcut, 'di ba? Mabilis sumuko. Yung nag-i-start pa ako dito sa nagugulat nga ako eh. Yan dyan sa TikTok, yung mga pinopost ko dati. Puro yung mga salita, yung mga sinasabi ko doon, mabilisan lang talaga. As in, wala pang 30 seconds. Pero,
mas yun yung mga nakikita ko sa activity na mas maraming views kaysa yung mga bago kong latest. Ewan ko kung ano nakita nila dun, di ba? Mabilis sumuko, gumagawa lang kapag convenient, di ba? Ang totoong sukatan kasi dito yung hindi convenient eh. Kuwari, tinatamad ka, kumikilos ka pa rin ba? Hindi ka motivated, kumikilos ka pa rin ba? Hindi pabor sa'yo yung sitwasyon, kumikilos ka pa rin ba, di ba? Yun yung totoong sukatan eh. Kasi madali lang kasi kapag motivated ka, convenient, so yung marami kang ano, 'di ba? Safety, comfort, 'di ba? Kaya nga ang ano talaga, napansin niyo 'yan pagka magi-improve ka. Mahirap sa una, 'di ba? Kasi nga umalis ka sa comfort zone mo eh. Bago sa iyo eh. Excellent people, ginagawa kahit walang motivation, inuunang discipline, mataas ang standards, inuulit ang tamang proseso, hindi sila espesyal. Mas marami lang silang tamang repetitions. O, mapapansin mo to eh. Yung first week ko na nag-affiliate, kala ko madadaan ko sa shortcut yung mga ganyan. As in, di ba nga hindi nga ako nagka-cut, di ba? Although kahit naman ngayon, di naman din ako nagka-cut. Dinadamihan ko lang yung scenes. Tapos, kasi gusto rin pala ng mga tao yung iba-ibang senaryo. So, dahil tinatamad ako, ginagamitan ko na lang siya na script, di ba? Identity ang pinakamalakas na force. Kung tingin mo ako ay inconsistent, lahat ng utak mo hahanap ng ebidensya nito. O, sa ano pa rin to talaga babagsak eh. Sa pagmamahal sa sarili. Grabe rin yun na share ko na yan, di ba? Pagmamahal sa sarili, dun na lang talaga iikot sa lahat eh. Kasi yung self-respect, standards mo sa sarili, sa self-love pa rin yan babagsak eh. Lahat ng utak mo hanap na ebidensya nito. Kapag sinabi mo, ako ang taong tumutupad sa salita ko, unti-unting hanapin ng isip mo ang mga aksyon na susuporta rito. Ang identity ang didikta ng habits. Ang habits ang bumubuo ng consistency. Ang consistency ang nagtataas ng standards. At ang standards ang nagbubunga ng greatness, di ba? Lahat din naman ng tao greatness naman din sila sa kung ano man. Yun yung paniniwala ko ah. Pero subjective kasi ang reality, di ba? Lagi ko nga paulit-ulit na sinasabi. Hindi mo masasabi yung iba na average sila. Kasi ganun yung nakuha nila sa buhay. Malay mo, yun yung talagang greatness nila. Pero, ang standards kasi para sa sarili. Ibig sabihin, nagsiset ka niyan dahil yun yung alam mo makakabuti sa'yo. Tsaka parang gusto mong may mapatunayan sa sarili mo. Yun nga, yung sinabi ko, self-fulfillment or self-satisfaction. Diba? Kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina na nakagawa ako ng 4 na libro, parang self-satisfaction na rin yun. Greatness na rin yun actually. Bihira yung tao makakagawa ng ganun, di ba? Maraming naglabas ng libro, pero yung majority ng mga tao, bihira sila gumawa ng book. Bakit mahalaga ang pagiging best? Ang pagnanais na gawin ang pinakamahusay sa bawat ginagawa ay pwedeng maging makapangyarihang prinsipyo. Kung ang ibig sabihin nito ay ibigay ang pinakamahusay mong effort, hindi ang maging mas magaling kaysa sa lahat. Oo, kasi nga standards mo nga yan, di ba? Parang ayaw mo magsettle sa list. Kasi yun yung sinet ng sarili mo. May mga bagay na hindi mo kontrolado, halimbawa, mas maraming resources ang iba o mas matagal na silang nagsasanay pero kontrolado mo ang kalidad ng paghahanda, pag-aaral at pagsisikap mo. Mas matibay na mindset ang hindi ko kailangan ikumpara ang sarili ko sa average o sa iba. Ang standard ko, ayun nga, 'di ba? Ito na naman oh. Ang standard ko ay patuloy na pagbutihin ang sarili kong performance. Kasi mako-compare mo naman yan eh, yung improvement mo eh.
Kasi nga, 'di ba, pag nag-uumpisa ka, expected talaga diyan, hindi ka pa talaga magaling. Kasi nga unknown eh. Natututo ka pa lang, learning process. Actually, yung everyday pa rin naman talaga is a learning process eh. Kasi kung nag-stop ka matuto, well, parang doon na mawawala yung motivation mo, yung fire mo, 'di ba? Kaya nga yung tao talaga walang kakontentuhan, 'di ba? Kasi nga sa limitasyon ng katawan, gusto yung maging best, 'di ba? Which is dapat mo rin talagang gawin kasi yun yung makakabuti sa iyo. Sa ganitong paraan, ang excellence ay nagiging pangmatagalang proseso, hindi pressure na laging dapat number one ka. Yun nga kasi nga lifelong process siya eh. Kuwari, after mo mag-venture, nakagawa ka na ng book. Siyempre, wala na ng challenge, di ba? Kasi na-accomplish mo na yun, di ba? Pwede ka na nga huminto eh, di ba? Kasi nga, nakagawa ka na ng 4 na book. Ano pa kailangan mong patunayan, di ba? Parang wala na eh. Di ba? Kasi parang yun yung bucket list mo. So, bawat tao naman may bucket list. Ewan ko na lang kung ano sa inyo. 'Di ba? Ako isa na 'yon, makakagawa ng libro. Natatayo. Ito ang difference, ang mindset ko. Natatayo through test of time. Kung yung book ko 500 years from now mabasa ng bagong tao, tatayo pa rin yung principle na nilagay ko doon. Kahit yung sa internet, yung digital product selling, yung step by step kung paano gawin yung proseso, tatayo pa rin talaga yun. Paano magkakaugnayan lahat? Identity, standards, habits, consistency, skills at character. Excellence, greatness. So, 'di ba, unang-una identity kasi nga yung identity mo si God, 'di ba? 'Di ba? Siya ikaw. So, kaya nga sinasabi nila in God's plan. Nakakatawa yun. Pero totoo nga, di ba? Kung isipin mo. Kasi may mga tao talaga na hindi pa ready talaga. Ibig sabihin, hindi nila natuklasan yung God's spark nila sa sarili nila. Na sila rin pala si God, di ba? Ikaw si God, di ba? Sinasabi ko nga rin yan eh. Paniniwala ko si God din ako, di ba? Ikaw rin si God, di ba? Lahat nga tayo si God, expression tayo ng one. So pag na-realize mo yan, 'di ba? Doon mo ma-unlock yung potential mo. Standards, habits. So sa identity, 'di ba, magkakaroon ka ng standards, habits, tapos magiging consistent. Mabigat dito yung habits eh, tsaka consistency. Predictable talaga ang success, pagiging success sa financially. Pero syempre, mag-iisip ka nga nung trabaho or skill na magbibigay sa iyo ng high income. Skill. Kasi ikaw na ang value mo niyan base sa skill mo, ibig sabihin kakayahan mo, 'di ba? Kaya pag na-reject ka ng mga kumpanya or ng iba, hindi ka maapektuhan kasi kilala mo yung sarili mo na ikaw ang the best, 'di ba? Skills at character, excellence, greatness, 'di ba? At sa kabilang direksyon, ito naman yung mga pang-loser. Sinama rin ni ChatGPT. At sa kabilang direksyon, excuses, mababang standards, poor habits, inconsistency, average result, identity. Sorry na. Natatawa ko dito kay ChatGPT. Sinama pa to eh. Average results, identity na ganito na lang talaga ako. So ito 'yun, 'di ba? Ito yung tinatangay talaga ng katawan nila, 'di ba? Kasi katawan talaga gusto niyan comfort eh. Tapos yung brainwashing pa, 'di ba, ng lipunan na ay, hindi ko kaya yan, yung puro limiting beliefs. Well, ang tanong, na-try mo na ba, 'di ba? Okay lang sana kung na-try mo, 'di ba? At least alam mo yung kahinaan mo. Pero mostly ng mga tao, hindi pa nga natatry, ayaw na agad, 'di ba? Poor habits. Ay, mamaya na, 'di ba? Nararanasan ko rin din 'to nung tulog pa ako. Puro mamaya na. Inconsistent, average result. Identity na ganito na lang talaga ako. Ang magandang balita ay hindi permanenteng nakatali ang identity. Sa bawat maliit na aksyon ngayon, bumoboto ka para sa uri ng taong gusto
mong maging. Kapag sapat na ang dami ng mga botong iyon, ang discipline ay nagiging natural na bahagi ng pagkatao mo. At ang consistency ay hindi na umaasa sa motivation, kundi sa karakter at unti-unti mong binuo. Nga pala, bago matapos to, share ko sa inyo. Ang katawan natin ay may brain din at memory. So, yung buong katawan mo is brain yan at memory. So, it makes sense kung ano talaga yung ginagawa mo everyday, nai-store yan sa katawan mo. Kaya nga, ang mahalaga talaga yung consistency. Di ba nga yung may tinatawag na memory reflex? As in, kahit nakapikit ka na, kung paulit-ulit mo siyang ginagawa, di ba yung mga basketball player, boxer, yung mga athlete, di ba? Pag paulit-ulit nilang ginagawa yung muscle memory, yun yung tawag, di ba? Yung specific na flex ng basta activity, yun. Ang mangyayari para magiging normal na lang sa kanila through memory. Kaya nga yung habits and consistency talaga mahalaga. Kasi nga yung katawan natin may brain din at memory. Kaya kailangan din talagang i-test nyo yung katawan nyo. Actually, malaking tulong talaga yung training talaga. Kasi nga 'di ba yan yung shinare ko sa inyo na rewiring ng subconsciousness. Kasi ilalagay mo sa physical stress yung katawan mo. Actually, dun nasa abroad ako, sinadya ko pa talagang maglakad from my house papunta sa mall for 25 minutes. Once a week yun, pagpupunta ako ng supermarket. Sinadya ko talaga pahirapan sarili ko na maglakad na ng ganong kalayo. Tapos habang naglalakad ako, minsan pag may nakikita ako na trip ko, na-approach ko, parang training ko rin yun sa sarili ko na makipag-usap sa stranger. Meron naman ibang stranger din, mga elementary or high school. Bigla na lang akong kinakausap. Ewan ko kung bakit. Tapos parang yung iba pa nga, parang di ko na alam bakit bigla na lang akong kakausapin ng mga stranger. Yun lang din kagandahan pagka naglalakad-lakad ka. May mga tao ka may encounter ng mga stranger. Tapos kakausapin ka or kakausapin mo, di ba? So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace.